Kasalukuyang inaayos ang gusali ng mababang kapulungan bilang paghahanda sa State of the Nation Address ni Pangulong Aquino sa darating na Hulyo 22. Kabilang dito ang pagsasagawa ng structural test upang malaman ang tibay ng gusali para ma-accommodate ang mahigit 5,000 bisita na dadalo sa sona ng Pangulo. Ang naturang gusali ay 45 taon na. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Abalang-abala na ang lahat sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas o House of Representatives sa pag-aayos, pagkukumpuni at pagpapaganda ng Batasan Building para sa ika-4 na State of the Nation na ni Pangulong Aquino na gaganapin sa ika-22 ng Hulyo. Nakaugalian ng pinturahan ang bahaging ito kada taon. Dito kasi lalapag ang presidential chopper sakay ang Pangulo kung saan sasalubungin naman siya ng mga leaders ng Kongreso. Nagsagawa din ng structural test upang malaman kung kakayanin ba ng 45 taong gulang na gusaling ito ang mahigit sa 5,000 bisita mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sektor at organisasyon upang masaksihan ang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Everything naman is on stream. Pag nakita kayo, umikot kayo ngayon, nakikita nyo yung mga inaayos yung mga facilities natin from the grounds to the perimeter fence, to the lights, to the gardening. And then dito naman sa loob, lahat ng rooms nililinis. Kasi syempre, luma na itong ating main building. The last time na balitaan nyo, bumagsak yung aming security tower, nabagsakan ng 6th floor. Syempre, may epekto yun. So, kailangan natin ihabol yung mga repairs. Kasabay nito, naghahanda na din ang Metro Manila Development Authority, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa mga inaasahang magsasagawa ng rally na maaaring magdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Ang SONA standard, alam nyo na yun, di ba? Security, traffic, di ba? Venue, seating plan sa session hall, di ba? Yung program sa umaga, yung reception sa hapon, the usual, your accommodations for media coverage. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.